kwento sa Jesus tungkol sa kapatawaran ng Diyos. Ngunit ang mga lider ng templo ay hindi ayon sa pagsalo ni Jesus sa mga makakasalanan. Kaya nagbigay siya ng 3 kwento na kung saan ipinapakita ang kasiyahan ng Diyos kapag ang makasalanan ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang 3 kwento ni Jesus ang pinakamalungkot. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na umalis sa bahay ng kanyang ama. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon na inyong matutunghayan ang dula-dulaan na pinamagatang The Prodigal Son ng Sunrise Baptist Church. May isang lalaki na may 2 anak na may malaking kayamanan at maraming mga katulong. Ninais ng nakababatang anak na kunin na ang kanyang mana ng mas maaga habang buhay pa ang kanilang ama. Guy, I have something to tell you. What is it, son? Habang buhay ka pa, ikunin ko lang aking mga mamanan. Ngunit saan mo ito gagamitin, anak? Kita lang, pagwalay, Sige, kung yan ang iyong nais, anak. oh, bakit galit ang beshi ko? Kasi gusto ko ng anak mo. Tay, alam mo naman ang anak mo. Gastador yan. Hindi nga niya kayang bumili ng brief niya. Meron, sira lang. Saan mapupunta ang pangarap mo? Ha? Heaven, Kung yan ang gusto ng iyong kapatid, dapat lang nating respetuhin. Ito, anak, kunin mo ang iyong hati sa iyong mana. Ay, sineryoso ka. Mait at magpakarami. At hinati ng ama ang kanilang pag-aari ng mga nanay. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilista niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan. Makikita ang nakababatang anak sa mga bilihan ng kung ano-ano. magamarin na kaya ko, gatanin ta. Magkano to, miss? Ang mura naman, gagawin ko na. Teka lang, bilangin ko. Mahawak ka na itong mic. Dalawa. Baba na kayo magbilang. Hindi pa yan, sayang. Sa mga inuman at sayawan. Shot. Shot, baby, shot. Teka. Oh, pera. Oh. 10,000. 10,000. Oh, ganyan na yan. Ay. Oh, may kwarta ko. Madadalayan pa yung tulungot ko. Nang maubos ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding paggutom sa lupaing iyon. Pagbisilang pa yan. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Guro ka man tapin na kagbirti pagkawagwan. Namasukan siya sa isang tagaroon. Ante, Sino din ang makastorbo, May? madam. Aniyaw! Ante, mabalinti sumlek ti pagkawagwan kaya niyo. Ay, wala na akong trabaho na i-offer sa'yo. Ante, gagawin ko lang yan. Makakain lang ako. Bisbisin ako. Desperado. Ano din? Alam na. Okay. Okay, fine. Wala lang dumi-dumi naman. Idiot. Safe lang tayo. Ang tamang trabaho ng babae sa'yo ay magpakain ng baboy. Tulad naman ng ano. Wala naman kayo pinagkaiba. Go ahead. Yaman lang, ate. Thank you. At siya ang
pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Go, 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 go. Go, go. Tala kayo ah! Kapay na hindi ka bago. Mga kayo. Eh, bagpay na ito yung baboy na naimas nila enda. Alam mo kayo, kain na. Bagpay na ito yung baboy na mga siya ka mabisbisin pa yan. Nawalan ka man. Nag-iimas ka. Mga kayo mga beshi ko. Subok kayo, Ikabe? 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 Kaane, natitag ko na yan. Labis-labis ang pagkain ng mga nila ng aking ama. Tapos ako at dimsum lang. Ako sa aking ama. Ang sasabi. Ama! Nag-iimas ko talaga. Ama, nagkasala ako sa iyo. Hindi ako kaya takot ko gawin ka na. Muli magbalingan na ng katulungan. Basta agawid ang laan. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong. Ngunit ito ay naman. Ay, ganun na nga. Hindi mo na ako karapat-dapat na tawagin ka, ma'am. Ay, anak, sana. Sige, pero patawag na kita ano. Manalila! Suotan niyo siya ng pinakamagandang damit. At mga singsing, hiyasan niyo na rin siya. Lagyan niyo rin siya ng sandalyas. At magkatay na rin kayo ng pinakamatabang baka. At tayo magsaya at tumail! At sila nga ay nag-iwak. Ayusin ko. Samantala, nasa bukid noon ang nakatatandaan at sa kanyang pag-uwi. Nang malapit na siya sa bahay, Kaya ay hindi. nakarinig siya ng tugtugan at Hindi ka siya ako nangipilit. Samantala, nasa bukid noon ang nakatatandang anak at sa kanyang pag-uwi. Nang malapit na siya sa bahay, ay nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Hoy, tagay. Sayaw. Sayaw ba? Sayaw. Katulong. Ano yung naririnig kong inyong sa loob ng bahay? Ala ako, sir, nauli ka kita magin, nakita ka ba? Hoy, Sa true. magtawag kayo ng dancer. Nanagit na. Dancer, huwag kayo maiyak dito. Ito lumapit. Dancer, sabi ko Hindi yung ako ba? Tumas, huwag kayo magtagay, dance lang. Totoo ba?
Ano? Bumalik na siya. Lambatan niya Sino? yan. Sino bumalik? Yung anak mo aslang! Grabe ka. Anak, dapat lang tayong maganap. Kaya, Bakit? Nakabalik na yung kapatid na ito'y namatay. Ngunit, muling nabuhay. Natagpuan. Nawala. Ngunit siya'y natagpuan. Dapat lang tayong magsaya. Anak, yan. Brother, Yan yung anak mo? Yan yung lumastay! Yan! Yan yung nagpukaw ni Obertanay! Bastunan ni babae! Di mo! pagpasyataan suna. Dapat. Tagapentay suna. buli ka. Sa ibig niya. Ito yung ako. Nagre-enjoy tayo. Itawin na! Itawin na! Wag. Oh, muna. Tayo magsaya. Sa'yo na, di ba? Oh, ganito. Pasok. At dyan na po nagtatapos ang kwento ng The Prodigal Son na ako sa chapter 15, verse 11 to 32. Sana ay marami tayong natutunang aral mula rito. Tandaan sana natin, it is never too late to turn back to our Father who will, without exception, welcome us back with open arms. Use this lesson to teach young people that no matter how far we may run away, God will always love us. But, huwag nating abusuhin ang kabaitan at kadakilaan ng Diyos upang hindi tayo mapahamak at makaranas ng struggles tulad ng naranasan ng The Prodigal Son. Muli, maraming salamat sa inyong matyagang panunood at pakikinig sa simpleng skit ng Sunrise Baptist Church Young People.